mga crossbreed. Mas malalaki kapag crossbreed pala. Kapag purebred medyo maliit, no? Experience namin. Ito yung mga pula na yan, ano yan, Rhode Island Red yung nanay, ang tatay niyan ay Brahma. Tapos yung mga itim naman, ang nanay niyan ay Black Astrolog. Tapos yung tatay naman nila ay Asil Basilan. Din yung mga bulik dyan, yan lang ang dyan, yan lang yung pure. So mas malalaki itong yung mga Rhode Island na kakross sa Brahma. So bawasan natin to, kaya natin sa laga natin para kumapal. Papaubos lang nila yung hindi sila kumain ng dahon. So ito sa mga paraan ko to, mga idol, para hindi sila tutukaan ng balahibo. So mahigit ito sila 50 piraso. So patatlo natin ito. So nadala na ako sa mga nauna kong pinalaki dito sa brooder na to, dahil may kaliitan nga lang talaga siya. At pagka ganyan na sila kalalaki, wala silang magawa. So pag naiinit sila, tinutukan nila yung balahibo ng mga kapwa nila. Pag natukan nila din na minsan nasusugatan, ayun na, pag nakakita na sila ng dugo, hindi na nila tinitigilan. So isa to sa mga paraan natin para maiwasan yun. Hanggat maaari may mga dahon tayong ibigay sa kanila. Kung minsan malunggay, minsan kangkong, basta lang hindi sila mainit, may tinutuka lang sila. So yan, kinakain nila, lalo na yung pabo na yun, kalakas kumain ng damo. So itong itong sanga na to ng Madre de Agua, siguro pwede na natin itanim din to para dumami pa. So isa to sa mga pagkakamali ko dati, mga idol, na dito nagtagal yung mga sisiw dito dahil wala akong paglilipatan sa kanila. No, hindi lang pang 5 batch na ito ng sisiw na lumaki sa brooder na to, at sila yung may pinaka kokonti, 50 piraso mahigit lang ito. Yung kadalasan ng mga nailalagay ko dito ay 100 plus. So, dahil yung incubator natin na yan ay nasa 200 plus yan ang laman yan. At ito halos kulang ng 200 ang nailalagay ko dito na nasisiw, at isa yun sa mga dapat nating iwasan na pagka naglalagay tayo sa brooder, iwasan natin ng sobrang dami talaga. So ito nga, titingnan nyo, 40 days old ito sila, pero 50 peraso lang sila, pero masikip na. No, kaya kailangan to mailipat na sila. Ang problema lang natin ay tag-ulan, no? Hindi natin may labas-labas. So baka mga ilang araw pa ito bago natin mailipat pagka yung kumano na yung ulan, yung tumigil na. So ang nangyayari dito kasi pag sobrang dami, na sila, nag-stampede, lalo na pagka yung nag-burn out. Pag nag-burn out, nawalan sila ng ilaw, ayun, nagpapanik sila, at hindi na natin maiwasan yun. At pagka nagkaroon na ng ilaw, makita natin marami ng mga namatay dahil nagkakapatong-patong na sila.
So ito sila yung batch na to ay umabot sila ng 40 days dito. Kadalasan 25 days lang hanggang 30 days lang yung tinatagal nila rito kapag talagang sobrang dami. At isa yun sa mga kamalian din natin dahil mapakabata pa nila na ilalabas sa labas, no? At ang nangyari, nagkakasakit din dahil sa lamig ng panahon. Unlike dito na control yung lamig, control yung init. So isa yun sa mga idol, isa yun sa mga pagkakamali ko noon. Pero ngayon unti-unti ko nang na-adjust, no? Hindi na ako ngayon sobrang excited sa pagparami ng manok, no? Isa yun sa mga dapat iwasan natin kung wala man tayong lugar, wala tayong space, no? Huwag tayong excited sa pagparami ng alaga natin dahil pag lumaki yan at wala tayong mapaglagyan, yun ang problema. At hindi lang yun, yung pagkain kasi nito, no? Hindi biro ang pagkain nito ng mga to. Ito sila, umuubos sila ng 2 kilo sa maghapon. So isipin mo na lang yun kung gaano ka laki ang gastusin ng mga ito. Sisiw pa lang yun. At yung mga inaasahan natin bibili ng sisiw natin ay sobrang barat, halos hiniin na lang, no? Kaya sa ngayon nag-a-adjust na ako. Mga pagkakamali ay tinatama ko na. So pag nagpapisa ako ay kahit malaki yung incubator na yan, yung tama lang na tustusan natin ng pagkain. Dahil kung hindi man yan mabili, ay tayo na lang magpalaki, no? Kahit pa paano ay kayang-kaya natin tustusan dahil tayo mga tao pwedeng hindi kumain, pero itong mga sisiw hindi pwedeng magutuman ito. Ang kinakain na nito ay Bayo 250. And then hinahaluan ko lang ito ng may halo na ito na mais. Ayan. Para kahit paano makatipid at kinakain din naman nila. So bago natin to ilipat, ano natin to, titimbangin. Pero may mga natitimbang na ako dito na nasa 500 grams na mahigit, no? Ito pala hindi kuan, itong mga pula na ito ay crossbreed ito, no? Ang lalaki nito, yung tatay nila ay cross ng Brahma at saka Rhode Island. Then yung nanay nila pure na Rhode Island Red, dark mahogany. At din yung mga itim na yan, ayan, mga itim na yan ay ano yan, basilan ang tatay niyan, no? Asin. At yung nanay nila Black Australorp. Ang pure lang dyan, ito ang mga BPR, no? Pure yan kasi pure breed yung tatay niyan tsaka nanay. At may 4 na pirasong pabo dyan. So mga idol, ganyan lang, no? Para maiwasan lang natin yung yung mga pag feeder nila. So tiyagain lang natin na lagyan sila ng mapaglibangan. At pabilis nilang umubos ng tubig, no? Kanina puno yan. At isa rin yan sa antabayanan natin. At yan, maglalagay na rin ako ng tubig. At mga idol, no? Isa lang paalala lang, no, kung magbe-breed kayo ng manok para hindi kayo matulad sa akin, ay yung kaya nyo lang supplyan ng pagkain at may paglalagyan lang kayo kasi kung nagbibinta kayo ng sisiyo at yun hindi mabili, no, dahil halos hingiin na lang. So kailangan lang matustusan natin yun hanggang sa paglaki. So okay mga din, hanggang dito na lang yung video natin at muli, no, sana suportahan nyo yung YouTube channel namin at sana makakapagbigay kami ng konting ideya man lang, no, sa pag-aalaga at hindi biro yung pag-aalaga mga lodi ng mga idol ng manok. Okay.
Sana mga ano di, no, pakisuyo na lang, pa support na lang, no, pa subscribe na lang.